Hey, hey, hey! Kamusta? In this video, we are going to talk about the importance and the journey of writing a thesis and a dissertation paper. At dahil dyan, meron akong in-invite na speakers para sa inyo. Our first guest speaker is an instructor in the University of the Philippines, Diliman, Department of Speech Communication and Theater Arts. She also graduated from UP as magna cum laude and she won the Best in Thesis Award. And now, patapos na siya sa kanyang MA. Actually, defense na ng thesis niya in 2 weeks time yata. So let's pray for her. Ladies and gentlemen, let us welcome my sister, Ma'am Jeunesse Crisostomo. At syempre, hindi papahuli ang ating second speaker. He's also a professor in UP Diliman, Department naman of Chemical Engineering. So kung kanina communication, ngayon engineering. He graduated with a bachelor's degree Chemical Engineering and he graduated as summa cum laude. Guys, sobrang talino niya. At ngayon, kakauwi lang niya ng Pilipinas fresh from Europe because kakatapos lang niya ng kanyang PhD. He is now a doctor. Ladies and gentlemen, let us welcome my sister's boyfriend, Kuya Carl. Hello, students! Yan, hello. Yan. Kamusta naman kayo, Kuya Carl and Ate? Anong mga pinagkakaabalahan nyo this season? Ako nagtatapos ng MA thesis. Yan. At ako naman, kakatapos lang ng PhD. Yay! Wow. Okay, palakpakan naman natin si Kuya Carl. Yay! Alright, sige, start na tayo. Thank you so much. Okay, so yung first question ng mga students ko, ano nga ba yung thesis tsaka dissertation? Pwede nyo bang i-explain sa mga grade 11 students na first time pa lang may encounter yung word or first time pa lang nilang gagawin yung research nila this year? So yung thesis, una ko siyang na-encounter, una ko siyang ginawa nung undergrad, meaning nung ako ay college sa speech communication. So, all throughout my college years, ang dami naming pinag-aralan ng mga theories of communication, teorya, sabi nga nila. And aside from that, paano na-apply yung theory na yon into practice? Kung paano natin may explain yung persuasion, kung wari, isang communication event using theories. So, kapag nagtithesis ka na, usually ito yung nagaganap sa last year mo ng college, okay? Para i-apply mo yung mga theories na yon sa napili mong problem at magkakaroon ka ng contribution sa inaaral mong course. So basically, kapag undergraduate thesis, hahanap ka ng theory, hahanap ka ng problem or thesis statement, at i-apply mo yung theory na yon para ma-explain yung mga details ng problem na inaaral mo. So basically, nung undergrad, ang ginawa ko, nag-observe ako ng isang sikat na impeachment trial, yung impeachment trial ng dating Chief Justice Renato Corona. Tinignan ko yung mga speeches ng mga senator judges ni former CJ Corona mismo. At tinignan ko kung paano nila ginagamit yung kanilang mga speeches para mag-persuade ng tao kung guilty o hindi guilty si Corona. At syempre, ginamit ko yung mga theories na napag-aralan ko sa college para ma-explain ko kung nag-work nga ba yung persuasion or hindi. So basically, ito ay application ng napag-aralan mo for 4 years. Application ng theory sa isang specific problem. Click muna tayo, yung thesis and dissertation. Parehas silang mga write-up actually ng iyong research. And ang understanding ko is thesis kapag research nung undergraduate or research as master student or kung ikaw ay nagma-masters. Yung dissertation ay write-up ng research when you go to PhD. So yung PhD ay further study siya after mo mag-masters. So, ang pagkakaalam ko, the dissertation, when you look at it, parang katumbas siya ng halos 3 or 4 times of a thesis. So, ang research kasi na yon is
summing up the research of 4 years, whereas yung thesis is summing up the research of 1 or 2 years. So yun yung difference ng dissertation sa thesis. Great. Okay, okay. Thank you so much. Pwede niyo ba kaming bigyan ng overview nung MA thesis mo ate tsaka nung PhD dissertation mo, Kuya Carl? Parang explanation lang since yung mga students natin ay yung students tsaka STEM students, meaning mga from humanities, so saktong-sakto yung kay ate, tsaka from sciences, so saktong-sakto rin yung kay Kuya Carl, tsaka engineering. So, bigyan niyo lang kami ng overview or parang tungkol saan yung thesis or dissertation niyo. Okay? So, yung aking MA thesis ngayon, hindi na to undergraduate thesis, master's thesis naman to na currently kong sinusulat, qualitative siya in nature. Ibig sabihin, wala tayong mini-measure quantitatively, katulad ng mga nasa STEM. So, tinitingnan nila yung objective realities at natural sciences. Ang humanities, more qualitative, yung talagang observations and observation mo bilang researcher. So, ang aking topic, inaaral ko ang mga statements at position ng aming church, United Church of Christ in the Philippines, on human rights, justice, and peace advocacy ngayong panahon ni Pangulong Duterte. Alam naman natin na maraming mga polisiya ang Pangulo na hindi masyadong or hindi talaga pabor sa karapatang pantao. So, ang ginagawa ko sa thesis na to, dahil qualitative siya in nature, ang ginawa ko ay nag-interview ako ng mga bishop, nag-interview ako ng mga pastor kung bakit sila nakikilahok sa usaping human rights bilang simbahan. At aside from that, merong mga published statements ang simbahan or official statements na naka-upload online, binabasa sa pulpit. Ang ginawa ko din ay inaral ko ang laman ng mga official statements na ito. At dahil ang aking MA ay communication, tinitingnan ko kung paano nagiging effective yung communication nila sa kanilang mga members para pati yung members alam nila kung bakit dapat makilahok sila sa usaping karapatang pantao ngayong panahon ni Duterte. Okay, so iba siya dun sa undergraduate thesis ko dahil ngayong MA, mas marami na akong inaaral. Like for example, nung undergraduate thesis, ang ginawa ko lang, dinownload ko yung transcripts ng impeachment trial from the official Gazette website. Tapos yun lang inaaral ko, wala ako masyadong in-interview. Pero ngayong MA thesis, ginawa ko merong maraming interviews, hindi lang sa bishops and pastors, pati sa mga members. Aside from that, nag-download din ako ng official statements para pag-aralan. Kumbaga ba, madami ng pinag-aaralan na artifact. And kapag MA din, katulad nung sa akin, encourage na hindi lang isang field of study yung tinitingnan mo. Like for example, nung undergrad, more on rhetoric lang talaga siya. Pero ngayong MA, pwede ka ng rhetoric and organizational communication. So kumbaga, mas interdisciplinary na siya sa undergrad. Kaya pag MA ka, required ka din kumuha ng mga electives or cognates sa ibang colleges para yung gawin mo study ay mas interdisciplinary. So basically, yun yung aking ginagawa ngayon. Wala akong mini-measure, more on observations at more on critical discourse kung paano ito nakatulong sa pag-intindi ng social relationships ng mga tao sa kasalukuyan. Thank you so much. Ikaw naman, Kuya Carl. Bali yung background ko is chemical engineering. And when you hear of chemical engineering, you can think about mga planta, factory, pwedeng power plants, pwedeng pagawaan ng kung ano-ano makikita natin like plastic or pwede ring oil and gas. So yung mga industries na to yun yung inaaral ko. And katulad ni Junis, ako rin ay nag-masters and pinagpatuloy ko yung research ko doon to a PhD. So yung research na ginagawa ko, tinitingnan ko yung data from the plant, yung planta, and then
ilalagay ko siya sa computer, i-analyze ko siya. Ang end goal ko is, paano ko malalaman kung merong fault or mga unsafe na data para yung operations natin ay safe sa mga engineers. So, yung ginawa ko for my dissertation, for my PhD, ako yung nag-code, ako yung gumawa ng programs and algorithms and methods to analyze the data at gumamit kami ng machine learning, artificial intelligence, kasi yun na yung trend ngayon. And then, yung methods na yun, nilink ko sa mismong planta para malaman natin kung siya by operating safely or not. So, yun po yung aking PhD. Wow. Parang kailangan talaga ng maraming brain cells pag nagsusulat ng thesis at dissertation. So, yung susunod kong tanong sa inyo, ano yung pinaka na-enjoy nyo sa process ng pagsusulat ng thesis at dissertation nyo? Kahit ano lang, random kwento lang. Go, ate. Pinaka na-enjoy ko? Kasi syempre, kapag sinabi mong interview tsaka participant observation, kailangan dadalin mo talaga yung sarili mo kung nasan yung pangyayaring yun. Kasi ang qualitative research, gamit ng sarili mong mata, gamit ng sarili mong katawan, gamit ng sarili mong experiences, gamit yung sarili mong lens kung paano mo may interpret yung nangyayari. Dahil kailangan nun, at ang aking i-interviewin ay nasa Davao, nasa Baguio, sa Tarlac, nag-travel na rin ako. Wow, so, sabihin, para bang pinuntahan ko sila doon at nakapag-shopping na rin, nakapag-picture-picture sa mga gandang lugar. No? Pero pwede rin naman online gawin. Kaso nga lang, yung gusto kong makita ay, totoo nga ba na ganito yung nangyayari doon? Katulad nung, bakit ba kailangan ko pumunta sa Davao? Kasi doon sa Davao na yon, kung nasan yung church nila doon, ay meron daw pinapatuloy na 500 lumad or 500 indigenous people na dahil merong gera sa mga bundok between NPA, paramilitary at military people, wala silang matuluyan dahil ang kanilang ancestral land ay talagang punong-puno ng militarization. So, saan sila pupunta? At ang simbahan ng UCCP sa Davao City, nagbukas ng kanilang mga gates, nagbukas ng kanilang pintuan, upang ang mga lumad na walang matirhan, mga lumad na binobomba ang mga eskwelahan, ay meron silang matuluyan. So gusto kong makita din kung anong itsura ng mga lumad doon. Totoo nga bang may mga lumad? So kaya kinailangan ko talagang pumunta ng Davao. At talagang hindi lang pala ako nag-enjoy. Talagang nung pumunta ako doon at nag-observe ako, parang nabuksan ang aking puso sa isang advokasya na akala ko dati ay hindi naman ako masyadong involved dapat. Nakita ko nga na nung pumunta kami sa UCCP Haran sa Davao City ay nandun nga ang mga lumad. Sila ay nagluluto ng kanilang pagkain, yung mga kanilang damit ay nakalagay sa mga sampayan, meron sila mga makeshift na mga tirahan doon at yung mga batang lumad napakadami nila, mga 50 siguro na takbuhan ng takbuhan, naglalaro sila. Payapang-payapa sila sa loob ng sanctuary at nakapag-interview din ako ng ilang mga lumad. So I think kung hindi ako pumunta doon in person, parang wala masyadong personal touch. Yung true. Hindi ko masyadong naramdaman na totoo, naamoy, nakita, narinig yung kanilang istorya. So I think as qualitative researchers, ito yung enjoyable at the same time that something that makes you vulnerable. Kasi kapag in-involve mo na yung sarili mo sa mga groups of people, lalo na yung marginalized and oppressed, talagang mababago ka rin as a person. So I think, aside from enjoyable, it's transforming. Wow. Wow, I like the word transforming. Thank you so much. Ikaw naman, Kuya Carl. Ako, ang gusto ko rin na aspect ng aking PhD is travel. So, meron kasing mga conferences na tinatawag. May mga conferences na tinatawag. Ang ginagawa dito, kaming mga researchers, nag-meet
para i-present yung aming work para malaman ng ibang tao kung is it useful, is it good, kailangan mo siyang parang i-present. So yung isang memorable conference na napuntahan ko ay sa Netherlands. And isang magandang conference siya kasi nandun lahat ng experts na tinitingala ko talaga. Nakikita ko lang yung pangalan nila from books, nakikita ko lang from papers, pero nung nakita ko na sila in person, talagang ako na starstruck ako. And yun yung experience na gustong-gusto ko noong ako'y nagbi-PhD. Sir Carl. Meron bang nakakita sa'yo dun sa conference at na-starstruck din sa'yo? And wala siguro kasi ako'y bago pa lang na researcher, early career researcher. Ako for sure na-starstruck sa kanila. Okay. Next time, sila naman yung masa-starstruck sa'yo. Okay, sige. Last question na. Okay. Ano yung pwede niyong ibigay na message or last mga tips para sa mga high school students na mag-start pa lang sa kanilang research class o sa pagsusulat ng mga academic paper? So, Ate? ako, speak ako sa mga UMS kasi yung research na nagawa ko, humanities. Siguro si Sir Carl sa mga STEM. Siyempre, pag humanities ka, ang inaaral mo ay buhay ng tao. Diba? So, I want you to look at yourself, understand your heart, and look at where your advocacies lie. Nasaan ba yung advokasya mo? Diba? Nasa mga lumad ba? Nasa indigenous people? Nasa mga biktima ba ng EJK? Ito ba ay nasa mga people with disabilities? Lahat yan ay merong relationship sa humanities. So, kung gagawa kayo na research, kung gusto nyong matapos yung research nyo, kahit napakahirap, dun kayo hahanap ng inspirasyon na ito yung mga tao na pinagbabasihan nyo ng inyong advocacy at pinaglalaban sa buhay. So kung gagawa kayo na research, always remember it's not just a school requirement. It's not just something that you write to get a promotion or to get an MA, an undergraduate degree, or a PhD. It's something that you write. It's something that you create to make this world a better place. So I think that's why research is very important in our lives. Bale, siguro word of advice na lang. Sa research kasi, maraming beses na kayo ay mag-fail. And na-experience ko yon, it's true. Tatry ka ng method, magtatry ka ng experiment, mag-fail siya. And mag-fail siya more times than you think. Okay? Ganun talaga ang research. So, ang word of advice ko lang ay just do hard work and it will pay off. So, kung ikaw ay magtsatsaga at go beyond the disappointment, I'm sure mararating nyo rin yung gusto nyong marating and matatapos nyo rin yung research nyo. So, yun lang yung masasabi ko sa inyo. Everyone for listening. So now that we know what a thesis and what a dissertation is, I hope you will enjoy your research class and your English for academic and professional purposes class. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done.